Mga ka-Clover, bago natin salubungin ang taong 2027, may isang bagay na pwede nating paghandaan ng mas maaga at hindi ito pagkain, hindi bagong damit at lalong hindi lang pera sa pitaka. Ito ay mga halaman na matagal nang inuugnay sa swerte, kasaganaan, proteksyon at magandang enerhiya sa tahanan. At baka may isa sa mga halamang babanggitin ko ngayon na nasa bahay nyo pala. Pero ang tanong, alam ba ninyo kung bakit ito tinatawag na swerte? At higit sa lahat, alam ba ninyo kung saan ito dapat ilagay para maging bahagi ng magandang simbolismo ng inyong tahanan? Kaya huwag muna kayong aalis dahil sa dulo ng video na ito, ibibigay ko ang mga halaman na maaari ninyong paghandaan bago tuluyang pumasok ang 2027. At may isa rito na simple lang tingnan pero napakalalim ng kahulugan kapag pinag-uusapan ang prosperity at abundance. Kaya kung mahilig kayo sa halaman, feng shui, pamahiin o simpleng paniniwala na mas masarap tumira sa bahay na puno ng buhay at lunti ang halaman, para sa inyo ang video na ito. At bago tayo magsimula, tandaan natin ang mga kahulugang swerte ay nakabatay sa mga tradisyon, kultura at feng shui beliefs. Hindi ibig sabihin na kapag naglagay kayo ng halaman ay automatic ang darating na pera. Mas maganda itong tingnan bilang simbolo ng magandang intensyon, kasaganaan, paglago at positibong pananaw sa buhay. Ngayon, simulan na natin. Una ay ang money tree. Ang pinakasikat na money tree na hindi ito nawawala taon-taon. Unang-una sa ating listahan ang tinatawag na money tree o Pachera aquatica. Kung may isang halaman na madaling iugnay sa salitang pera, ito na siguro iyon. Pero alam niyo ba kung bakit naging simbolo ito ng prosperity? Ang mga dahon nito ay karaniwang inihambing sa hugis ng kamay na tila bumubukas at tumatanggap. Kaya sa feng shui symbolism, ang money tree ay madalas na inuugnay sa abundance, financial growth at opportunities. At ang magandang simbolismo nito para sa 2027 ay simple. Kung kaya ng halaman na patuloy na tumubo, maaari rin nating isipin ang ating buhay bilang isang bagay na dapat patuloy na palaguin. Hindi sapat na gusto nating yumaman. Kailangan din nating alagaan ang ating trabaho, negosyo, relasyon, kalusugan at mga oportunidad. Kaya kung mayroon na kayong money tree bago sumapit ang 2027, linisin ang paligid nito, alisin ang mga tuyong dahon at siguraduhing malusog ang halaman. Sa tradisyon ng feng shui, madalas itong inilalagay sa bahagi ng bahay na inuugnay sa prosperity, gaya ng southeast area. Pero tandaan, huwag ilagay ang halaman sa lugar na wala itong sapat na liwanag o hangin dahil lang sinasabing swerte doon. Mas mahalaga pa rin ang tamang pag-aalaga dahil ang isang malusog na halaman ay mas magandang simbolo ng kasaganahan kaysa sa halamang nakalagay nga sa lucky corner pero unti-unti namang namamatay. Sunod naman ang jade plant. Napakaganda nito dahil bilugan ang mga dahon nito at parang maliit na barya. Ngunit napakahirap magpalago ng jade plant. Mahirap siyang buhayin, kaya po may tips po tayo dyan sa pinaka-latest video ko po kung paano alagaan ang jade plant para mabuhayan po kayo ng jade plant. Dahil ang jade plant ay isa sa pinakaswerteng halaman. At dahil dito, matagal na itong inuugnay sa wealth, prosperity at financial stability sa iba't ibang cultural traditions. Kaya kung naghahanap kayo ng halaman na parang maliit na money symbol sa bahay, magandang kandidato ang jade plant.
Ang isa pang magandang kahulugan nito ay growth. Isipin ninyo ang maliit na halaman. Kapag inalagaan ninyo ng tama, unti-unti itong lalaki. Parang buhay natin. Minsan gusto natin ng instant success. Gusto natin bukas may malaking pagbabago na agad. Pero ang tunay nga kasaganaan, parang halaman. Unti-unti, araw-araw at kailangan ng tiyaga. Kaya bago sumapit ang 2027, magandang panahon para simulan o alagaan ng mabuti ang jade plant ninyo. At kapag may bagong usbong, pwede ninyong itong gawing maliit na paalala. May bagong pagkakataon na naman para lumago. Ito naman ang isa sa pinakasikat na halaman kapag pinag-usapan ang Feng Shui ay ang Lucky Bamboo. At kahit tinatawag itong bamboo, ang karaniwang binebenta bilang Lucky Bamboo ay hindi tunay na kawayan. Kabilang ito sa genus na Dracaena. Pero ang simbolismo nito, napakaganda. Ang mga tangkay nito ay madalas iniuugnay sa growth, resilience, flexibility at good fortune. At mapapansin ninyo, kaya nitong yumuko ng hindi madaling mabali. Napakagandang aral niyan sa buhay dahil hindi lahat ng problema ay kailangang labanan ng matigas. Minsan, kailangan nating matutong yumuko, mag-adjust at magpatuloy. Kaya kung may Lucky Bamboo kayo, bago sumapit ang 2027, alagaan itong mabuti. At kung bibili kayo, huwag lang tingnan kung maganda ang hugis. Tingnan kung malusog ang halaman. Dahil ang pinakamagandang swerte na maaaring nating makita ay isang bagay na buhay. Lumalaki at patuloy na nagbibigay ng kulay sa ating tahanan. Ang apat ay ang pothos plant. Mga ka-clover, ito ang halaman na maraming bahay ang mayroon. Pero baka hindi ninyo alam kung bakit madalas itong iniuugnay sa prosperity. Ang pothos na madalas ding tawaging pothos sa Pilipinas ay kilala sa pagiging madaling alagaan at mabilis tumubo. At dahil mabilis itong kumalat at dumami, ginagamit ito bilang simbolo ng continuous growth at abundance. Parang sinasabi nito, huwag tumigil sa paglago. At hindi ba magandang mensahe iyan para sa 2027? Kung dumaan kayo sa mahirap na taon, hindi ibig sabihin na doon na matatapos ang kwento nyo. Pwede kayong magsimula ulit, pwedeng maliit, pwedeng isang hakbang lang. Pero tulad ng pothos, kapag inaalagaan, patuloy itong susulong. Number 5 ay ang snake plant. Ngayon, ito ang halaman na minsan ay napag-uusapan dahil sa iba't ibang paniniwala tungkol sa energy. Ang snake plant o Sansevieria na ngayon ay kabilang sa genus na Dracaena ay popular dahil matibay ito at kayang mabuhay sa iba't ibang indoor conditions. Sa Feng Shui discussions, inuugnay ito ng ilan sa proteksyon, strength at resilience. At tingnan ninyo ang itsura nito, tuwid, matatag, parang hindi basta-bastang sumusuko. Kaya kung gagamitin natin ang simbolismo nito para sa 2027, pwede itong maging paalala na. Kahit maraming pagsubok, manatiling matatag, hindi ibig sabihin na ang snake plant ang literal na magtataboy ng problema. Pero kapag nakikita ninyo ito araw-araw, maaari itong ipalala sa inyo na huwag madaling panghinaan ng loob. At minsan, iyon ang klase ng swerte na kailangan natin. Hindi magic, kundi lakas ng loob para magpatuloy. Pang-anim, may isa pang halaman na magandang paghandaan bago ang 2027 ay ang rubber plant. Ang malalaki at makintab nitong dahon ay nagbibigay ng eleganteng itsura sa bahay. Sa Feng Shui symbolism, ang malalapad at luntiang dahon ay madalas iniuugnay sa growth, abundance at
vitality. Kaya kung gusto ninyo ng halaman na parehong maganda at may symbolic meaning, pwede itong isama sa inyong listahan. Pero tandaan, huwag punuin ng halaman ang bahay nang wala ng lugar para gumalaw. Dahil ang goal natin ay hindi gumawa ng jungle sa sala. Ang goal ay magkaroon ng malinis, maaliwalas at buhay na environment. Pang-7 ay ang citrus plant. Ngayon, pag-usapan naman natin ang citrus. Kung mayroon kayong kalamansi, lemon, orange o ibang citrus plant na angkop sa inyong lugar, maaari rin itong maging magandang simbolo. Bakit? Dahil ang bunga ay kumakatawan sa harvest at abundance. Isipin ninyo, may itinanim, may inalagaan, may bunga. Napakaganda nitong simbolismo sa buhay dahil ipinapaalala nito na ang ating ginagawa ngayon ay maaaring maging bunga sa hinaharap. Kaya habang papalapit ang 2027, baka magandang itanong natin sa sarili, ano ang itinatanim ko ngayon na gusto kong anihin bukas? Trabaho, negosyo, pag-aaral, mabuting relasyon, pag-iimpok, or healthy habits? Dahil hindi lamang halaman ang kailangang taniman, pati ang kinabukasan natin. Pang-8, orange tree. At dahil pinag-uusapan natin ang abundance, hindi natin pwedeng kalimutan ang orange tree. Sa ilang Chinese cultural traditions, ang orange at iba pang citrus fruits ay inuugnay sa good fortune at prosperity, lalo na dahil sa kulay at anyo ng bunga. Kaya kapag nakikita natin ang orange color fruit, parang may visual reminder ng kasaganaan. Kung kaya ninyong mag-alaga ng citrus sa inyong lugar, napakaganda nitong halaman. Pero syempre, kailangang isaalang-alang ang sikat ng araw, lupa, tubig at klima. Dahil ang tunay na sekreto ng halaman ay hindi lang kung swerte ito. Ang sekreto ay kung paano ninyo ito alagaan. Pang-9 ay ang basil. Ito naman ay para sa mga mahilig sa herbs. Ang basil ay ginagamit sa pagkain at sa iba't ibang cultural traditions. At sa ilang folk beliefs ay inuugnay sa proteksyon, prosperity at purification. At ang maganda dito, hindi lang ito pang display. Pwede rin itong gamitin sa kusina, depende sa variety at tamang paggamit. Kaya parang dalawang bagay ang dala nito, beauty at function, at iyon ang gusto ko nating makita sa ating tahanan. Hindi puro simbolo, hindi puro dekorasyon, dapat may pakinabang din. At ang panghuli ay ang peace lily. At para sa huli, isang halaman na napakaganda sa loob ng bahay ang peace lily. Ang pangalan pa lang nito ay nagbibigay na ng mensahe. Peace, kapayapaan, at para sa akin isa ito sa pinakamahalagang swerte na pwedeng magkaroon ang isang tahanan. Dahil ano ang silbi ng maraming pera kung walang katahimikan? Oo, tama po. Ano ang silbi ng malaking bahay kung puro away? Ano ang silbi ng magagandang gamit kung walang pagmamahalan? Kaya ang peace lily ay maaaring maging simbolo ng peace, harmony at renewal. At bago tayo pumasok sa 2027, magandang isipin, hindi lang dapat pera ang hinihiling natin. Hilingin din natin ang maayos na relasyon, masayang pamilya, malusog na katawan, tahimik na isip, at tahanang gusto nating balikan araw-araw. Kaya ano ang dapat ninyong gawin bago ang 2027? Mga ka-Clover, huwag kayong magmadaling bumili ng lahat ng halamang nabanggit ko. Hindi kailangan. Pumili lamang kayo ng halaman na kaya ng inyong alagaan. Dahil mas maganda ang isang malusog na halaman kaysa 10 halaman na napapabayaan naman. Kaya bago sumapit ang 2027, gawin ninyo ang simpleng plant preparation. Una,
tanggalin ang mga tuyong dahon. Ikalawa, linisin ang paso at paligid. Ikatlo, tingnan kung may peste. Ikaapat, siguraduhin tama ang sikat ng araw at tubig. At ikalima, habang inaayos ninyo ang inyong halaman, magtakda rin kayo ng magandang intensyon para sa bagong taon. Halimbawa, sa 2027, alagaan ko ang aking pera. Sa 2027, alagaan ko ang aking pamilya. Sa 2027, alagaan ko ang aking sarili. Dahil ang halaman ay simbolo lamang, tayo pa rin ang gumagawa ng desisyon. Tayo ang nagtatrabaho, tayo ang nag-iipon, tayo ang nag-aaral, tayo ang gumagawa ng negosyo, tayo ang nag-aalaga sa pamilya. At tayo rin ang gumagawa ng paraan para mabago ang ating buhay. Kaya kung may halaman man na ilalagay kayo sa bahay bago mag 2027, huwag lamang ninyo itong tingnan bilang pampaswerte. Ang swerte ay maaaring maging simbolo, pero ang magandang kinabukasan ay binubuo ng maliliit na mabubuting hakbang araw-araw. Kaya, kung mayroon kayong halaman sa bahay na sa tingin ninyo ay nagdala ng magandang energy, magandang memories o inspirasyon sa inyong pamilya, sabihin ninyo sa comments, ano ang halaman ang mayroong kayo? Money tree, jade plant, lucky bamboo, pothos, snake plant at iba pa. At kung gusto ninyo ng susunod na video tungkol sa mga halamang dapat ilagay sa entrance, sala, kusina at bedroom bago sumapit ang 2027, i-comment ninyo ang salitang 2027 swerte.